May buntag, Ron, thank you Ron. May buntag sa tanan, naminaw, sa mga media. Kanino, isip ko updates ato ang patubig karon February 19 ang atong nag-resume ta sa ato ang operation after nag-repair ta sa ato ang nag-float na sa Suarez. So far, ikaw pat nga semana karon, usa na lang ka area among ginatubang na medyo napay na dili pa kayo nakatubig napay no? Particularly kaning diri sa may Panao, which is elevated area. Doon ang elevated area dito sa Tipan. Pero nakatubig na sila, ibalik silang patubig na pressure. So, as I said, doon natin gamay na panghimo na sa area sa mga system ato sige ka pagtao blow off sa area kay possible doon ay mga relax sa ato system kaya sa distribution system ang mga i-release ba muna nga manual ato ang pagparin sa tubig. So far ato pressure karon medyo napiyawan ako kay hello last year, before ni Boto, ang ato ang pressure is 119 PSI. After karon na resume ta, niabot na siya 127 PSI. So nakuyawan ako kay tungod ng wapang batay napalit ng isukir. Tumubot. Lista o repeat ayon. So ako mo ka opening, more or less karong ikapat na semana na normalize na ato ang pressure. So, hello. Usually sa dugay nga mawala ato ang patubig sa system, dugay kay siya maka-recover ato ang pressure, no? Sa mga distribution kay kaya nga ko na tanan nga patitag malay open ang ilahang mga faucet na apay na mag-ground ta ang ko. So dugay kay siya maka-normalize. So usually among experience mapot ka na upat, 5 semana usap pa ma-normalize. So karon ikaw upat karon na semana nagsugod na normalize. Doon na area ginagmay na lang na pumunta mga reklamo, no? So ang ato opening sa atong system sa main source only na napata sa 52% lang mawa na mo i-pull open hadlok pa ta mo maputo. Then sa aging sobang na system, itong isgutan kanila, system 3 man mga supply ikan sa Suarez pahingo dito sa Dalipuga. Kanitong system to, nagugay na nagkuha. Ang problema na puntaan kay nag-experience na po siya of low pressure. Mara ba na area na supply line na to para sa maabot na matungkod na SM o kaning KCC. So isa niya sa ito, inatutukan karon kinatroubleshoot nato ang atong system o kasang yun na inundan o sa inundan nga nahina yung pressure unta kung tanaw nato yung pressure compare sa system 3 dako ng sa pressure just Agos level is 179 o 175 PSI compare sa 129 pagkabot din sa local 160 pagkabot sa Tinobo 65 PSI na lang, then pagkabos kumamit 25 PSI na lang. So, asa man ang paingon ng tubig. So, doon na namin nakita na possible reason behind na nakahinay sa pressure. Kaya doon na pa mga dehydrated connection sa linya na active pa karon na nagasupply sa mayahay o poblasyon. Gusto na ako gina-i-condemn. Kung mahinunuman ninyo, naging mga po last year pa, basa kayo nasa tubod. Hindi ka sa tubod, pahingon sa kamagi, kwanto siya leaking dito sa old pipeline ng mga old connection ng lata na cast iron man 1950s pa niya siya na pipeline panahon pa sa nawasa gusto na mo i-condemn na siya napagaling nakita na mo nga gikalot sa Pika side na nag-agas walay leak ang kita na ang mainline walay na leak sa mainline sa 18 inches pero wala na mo kita ang source alangan na po na among kaluto sa Pikas hindi mga to makita yun.
So itabo na lang sa kontraktor, diwag yun ang automariso. So possible dito gihapon siya ang hinundan ng pipeline na dako kayo matagas kay bisan pa kung saan na to na pagkuhan kay damo gyud tubig ngita mo gyud asay magian niya kung dili huwag magian niya magawas siya kung naay magian niya sa kanal paingon sa kanal gani dunay nakita po na mo si lalo si Bordal kusog tagas kundi makita niyo si mabaw. So isa na sa problema nga saan na to pagsulban bukabo pa nato ng culvert. So the only way sa akong proposal na ako gini-condemn na linyahan, which kaning budget na 25 million ihatag ni Mayor, o sana sa akong gamito na condemn pa siya, maghimot ang bagong linya para sa poblasyon o sa mayahay. Kaya dako kayo na corporate nga nakawala sa itong system. Could you imagine 175 PSI na Lagos River compare mo Suarez na 159 lang? Dako kayo diferensya, no? Pagkapot sa nunukan, hapon sila sa 160, 120 PSI, din 65 PSI din sa Tubinobo. So dako kay trap. No, isa na sa among toki among distribution nga linya para panahon mo motokol ng SM o ang KCC doon na natin ka-supply na tubig. Then ang system to, so far wala pa kayo dako na problema sa system to. Doon na namin pang-ongoing karon nga mga leakages possible mo shutdown ni supposed to be shutdown rin sa manahan pero din Ramadan na kwanto na langanin ko so amo sa bibipirha maayo na makumpleto ng mga tanang preparasyon o sa aming shutdown para madali ang pag-prepare. Kaya di mo ma-repair ito mo sa kusog sa tagas diyan sa Pintes. Pinakataas ng presyo diyan sa Pintes o napoy dito sa may paingon sa Santa Elena. So far, namin nakita na mga leakages o kanilang problema naman kaning provinces kaya di yun makita. Then another thing, ako pagkasulparon ang kaning sa system tripod nga dahil kusog nga agas diya sa may IIT usapon sa auditogram karon nga possible na location sa leakages. Kung mabot pa naman i-purchase ng leak detector, diyan na ako na ipakuan. Gamito para makita yun ang asang specific location sa leakages. Kaya di isod kay pagdakan na kay ito ka naman yung agis kanal, di wapan mo agis gawas, ako mo tibabaw sa ibabaw, ito naman sa kanal. So, mangita, pagkakangita o dagong dito sa kanit-nit. So, isa na sa mga update karon sa patubig, ang hopefully, ang water works, although gamay namin kaya ng mga empleyado karon, regular, more or less 40 na namin regular karon, next year, more tayo na punta. So, possible na nagkahinay no, so tinandan na i-rehab po ang mga opisina para ma-improve atong service po. Kaya lisod kayo pa dumanga sa dako na kaya na itong sistema niya po tatag almost 50,000 household condition niya. Inali lang hapon na ito ang sitwasyon niya 2 pesos pag hapon ito ang rate dili na yun magkasugakon ito ang waterworks system. Okay, dahil salamat o andan ako mo tubang sa si Jude Enriquez, doon ay pakata. Sir, good morning, sir. Morning. Kini kabahin sa kini na sunod-sunod na pagbuto sa linya, kung sa kay main cause, kung sa kay hinungdan, sunod-sunod na siya ka ibuto ang mangyayari bulan. Okay. Hello. Way back in 2013, pag-operate na ito, sa ang system 3. Pag-operate, pag-kami sa new administration. Noong 21st, ipoto din sa Suarez. Usas na nangyundan sa inyo po ito, ayan Jovet. Ayan back-fuse yun. Pag-back-fuse na sa pipe, ay plastic na mo i-give end. Almost 11 naman siguro na hitabo ni Boto, mostly ang ikwarta ng iyang joint. Meaning, workmanship sa contractor pag-joint sa pipe mo i-process, no? Ang dito lang, katong Boto karon recently, buto na siya crack na almost 1/4 na crack sa pipe. Wala po siya mo crack, panimon sa kwan. Ang dako na po na porsyon, wala sa fracture. So, mga punto siya inundan na ibuto siya.
So whatever reason, possibly during the time sa construction, nakwato siya, nakapture to sila, dito ikwato na si multi-declarate na din ang kanyang reason na crack siya. So far, mga kwartang joint ang hinundan niya, workmanship. Kaya bisan pa, hindi taas na pressure, kaya mo usually, bukutod naman sa Suarez. Pero we already experience na bukutod din sa mall, sa Quezano Mall, o dito sa Tibana, o recently dihala sa post office, Katulong. Unta-unta, hinay man ang pressure niya, di man kapot 50 PSI, compared din sa Suarez na kapot 100 PSI. So diha daras na below 50 PSI. Butog gani, meaning, nagin sa iyang joint. Sa iyang joint yapon ang butog, meaning iyang workmanship sa pagtrabaho mo hinundan. Kaya kanimang rong SDPE, bago, tungkol sa bago na technology, katong yung tao na nagtrabaho, hindi pa kayo hanas, mag-research siya o luto sa kwat, lutoon naman yung morning pipe, pagtakto, hindi man pa rin yung steel na building ka, sa nadugayon nga steel, naghanang hanas ang yung building. Compare aling SDPE, kinahanglan expert na tao yun, magkamaon ng isa sa movie. Mo na hinundan niya. Sir, follow-up. Kining kabahin sa supply, ubay-ubay po ang mga areas sa Iligan, sa mga barangays na wala tubig, wala supply sa tubig. Yung mga mention nga ang presyo sa tubig 2 pesos per cubic meter, which is hindi siya bastante na maka-sustain sa maintenance sa ICWS, sa itong mga linya sa patubig. So, kining privatization, usapan niya siya makatubag sa problema sa kakulangan sa tubig. O kung ato ikumpara ng ilahan niyang presyo, kining sa existing ICWS, diferensya ba kaayo ang iyahang presyo. So, kining existing ICWS budget, another question is, pila ang annual budget sa local government nga gigahi para sa Iligan City Water Works? Okay, sir. Unahan ako, budget no. Ang recent budget naman for 2024 is more or less 113 million, no? Then, ang amo rin yun abot ng sa mga koleksyon, na rin yun doon, magkaka na nasa 70 to 80 million. Dito pa kalagin na, kung nag-abot to 80, kalagin na siya. Grabe na din ang mga kampanya na makabayad ng mga tao, no? Kaya kung sa mga tao doon, hindi na nabayad po ng kabarato. Mas dako pang publicly kasi mabayad, no? Kung anong reason. So, ang city na subsidize na mo or more or less 30 million or more, no? Karoon lang present 30 million plus ang mga subsidy sa 2 pesos na mo rate. Previous kwanpan, ako to 40 million ganito, previous na mo ng budget. Karoon, di po hinayat, di po ganyan yung budget karoon. So, isa na sa mga ang pag-increase atong water rates. 2014 pa rin siya na water rates until now, nag-disot bagyan po ito pa. Nasige na may endorse karon, endorse sa may karon, no? Bago, desin, bago na rin ang endorse para lang yun masustain na ito ang water works sa maintenance kung maka-apiritan na independently na wala naging isaligan na subsidy. Hopefully na ma-endorse naman yung aprobahan niya sa sunod-ulian. So, madawat sa katawhan. Among wala proposal, 10 pesos lang ganit unta. Ang kabot lang ang kita ng konkreto, 10 pesos para lang din maka-sustain na sa tuwang ka. Wala tayo subsidy, doon na tayo magamit para po o mga maintenance, no? Then, i-compare to mga private, sa ako, kay kumbukan na kay it's probably part of my pamabihan sa authority, sa political win na siya, sa tuwang administration. O ilan ay palayo ng private decision. But comparing to the system, private ka o kwan, mas dako ikaw ilan, no? Kung private mo ka,
your aim mo is negosyo man, business. So you try to yun nga, kung mahimo, ang imo servisyo maayo, so puno yung kwarta para sinita na may mga problema, automatic mag-repair tayo. That's why mahal ang ilahang rate kay mas effective ang ilahang apa kaya like one by budget, automatic na yun, no? Improvement, invest din sila tayo. Kesa to sa local, daghan ang tahan ko kung insistent ato ang budget magsasadays ng hapon pa, so diligid sa diligid sipon. So kanang nila ko mo tukin maayo ang amang predecision kaya na ako nakatuloy din ako ano. Ms. Joy and Tito from JA Hydro. Ma'am, good morning. Good morning, no, sa tanan media o sa tanan nga iliganon, mayong buntag. Maghatag lang kong short update. Sa nahita mong session to March 5, dito kay sa atong mga SP members, ang bahin sa PPP. Okay. So ako klarohon, ang PPP is a public-private partnership. Si JE Hydro dili uyon sa PPP. Kay nasayon ni Majuta nga every administration lahi-lahi ang kanang proyekto o programa sa bag-ong maging mayor. So, dili ni uyon sa PPP. Ikaduha, dito sa mga presentation at ipangutana sa SP, sa mga SP nato, ang privatization. Okay. Atong kung ano ng privatization ha. Nangutana sila kung si JE Hydro ba is or i-privatize ba ni JE Hydro ang water system sa Iligan? No, dili. Kung atong tukion pag-ayo yun is a privatization is transfer of ownership, property or business of kanang from government nga nihatag niya sa isa ka private company. So si JE Hydro dili ni manghilabot sa ICWS. Kami, we are here to help Iligan, LGU sa Iligan na mag-provide of potable water sa, take note, mga areas na wala pa naabot ni ICWS. Ibig sabihin, si JE Hydro dili niya i-privatize or i-take over ang ICWS. Mora to ako ang update. Daghang salamat o may buntan. So, thank you, Ma'am Joy. From Freedom Radio, we have Mr. June Enriquez. May utong. May utong. Isa sa mga pangutana, katong water sa tubaran mo. Mag-proceed na lang ko. Nagkakat na mo area survey para pag-determine sa kung saan ang mga barangay o number of households na supply of tubig. Kumusta man ang status sa inyong engagement with the local government with regards to the operation of JE Hydro din sa Iligan City? Now, doon na magod po usak cooperative na nag-propose po na mag-tukod o water system. Itawag siya Mindanao Water Cooperative, I think mga siguro na. Dito sa Aguno. So, doon na may exclusive interview with Kapitan Naranjo na ang ilahang concert sa ito, ang ilang source sa tubig dito kuha nila sa Sijuanas. So, hindi ba nga mga situation sa Mindanao Cooperative o sa inyo sa JE Hydro, doon na naman mga
partial conversation about sa private company na itutuloy. Na pwede ba si Sir sa atong react? Okay. Doon na lang po yung gamay ng private explanation. No? Ang Mindanao Cooperative na-approve ilahang resolution of negotiation last year pa no, sa May. So, sa akong makita nila silang plano, they're getting water from Abono, Anas, no? Then, possible doon na yung mga competition po sila ang masulod. Kaya ilang target po nila yung areas na ilang sudlan. One of the para Abono, ay tubig. Part of the Panoy, ilang po sudlan. Part of the are mahamagi sa C3 Manila. So, sa Manila po, na yung submission na yan, mga po ilang tagaan. Then there is a Wagi Madla o Del Carmen, Pala o Del Carmen, taingon dito sa taingon dito sa Dalipuga, yun, nagkaroon ng C3. So, paingon sa Dalipuga area, kaya dako-dako mo ito nga kuhan. It might be possible na doon ay complex na luha, kaya kasi makauna, no? Kaya posible mo po, nauna rin sila, kaya nangayon naman lang o field for excavation, kaya naman ilang plano. Ang sugon naman lang o purchase sa area, right of way o kanina sa pakuron na filtration plant. So posible na doon ay conflict na po sila na pohon o na-approve ang objection. So possible kung walay kapag inyon ka na sa Hamdulog o kasikbit ng barangay, iba, further barangay, sa internal barangay, posible na walay conflict. So pusunod din sa siyudad sila, makuha na, maganda na yung conflict kay tulo naman ang petensya. Water works, yung cooperative o ilaha, no? O sa, ilahan ng tanawang po natin kasi may tanawang kasa na area ilang wall. Nalilito ang conflict. Maun naman ko yung hanabana. So, kung naman sila, ngayon naman lang prevent for excavation sa DPWH o sa city na nailang plano. Sila magsugod pa lang sila. Ako pa yung solusyon. So, isa na sa mga kwanong hopefully, nabanga ina-target yung by the end report ng this year makasurgit, makapanila, maka-distribute ng tubig. Mga po yung target. Sige. Thank you, sir. Thank you. Kasi napaka-information ni Ruby Logan kan Sir Santos. Okay na. Thank you very much.